Inamin po ni Justice Secretary, acting ba? Justice Secretary Frederick Vida, or acting OIC, na posibleng wala na ang puganteng si Zaldico sa Czech Republic. Hindi pa rin daw kasi makumpirma ang kinaroroonan ng dating mambabatas. Ayon naman kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, hintayin na lang daw ang resulta ng meeting ni Vida at ng Czech Republic officials. Ginagalang daw kasi ng palasyo ang ni-request na confidentiality ng nasabing European nation. Inaasahang matatapos ang meeting ngayong gabi, oras dito sa Pilipinas. Binatikos naman ni Congressman Pulong Duterte ang kalituhan sa paggamit sa terminong nahuli o naaresto ng palasyo. Banat pa niya, tila ginagawang tanga ang taong bayan. Hindi na raw ito usapin ng semantics, kundi pagtatakip at paglilihis ng usapan mula sa malalaking issue na nangyayari dito sa ating bansa. In short, ang gulo talaga. Sabi ko nga, kasing labo ng ating air quality. Ang mga pahayag dyan. Pero pakinggan natin ang sinabi ng palasyo kanina. Bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo kesa sa iba nyo pa malaman. Kapag ka nalaman namin at hindi namin inanunsyo, sasabihin nyo naman sa amin, ba't hindi inanunsyo? So mas magandang i-anunsyo namin, pero hindi namin sinabi agad na mahuhuli. Kaya nga ang sabi dito, nakikipag-coordinate ang Pilipinas sa Czech Republic. Kung Papaliwanag. alam ko po, authority, nasabihin sa inyo, kanino ko pa po sinabi. So, tangi po si Secretary Vida, since siya din po ay naghahanap ng mga records, ng mga dapat na isagot, asahan na lang po natin na manggagaling lahat ito kay Secretary Vida. Okay. Okay, papaliwanag ko yung konteksto nung sinabi ni Yusek Castro. Ang tanong doon, hindi ba premature yung ginawang announcement ni Pangulong Marcos? Kasi sinasabi na huli, tapos ngayon hindi na natin alam kung nasaan. Sino bang nagbigay ng information kay PBBM at siya pa talaga yung pinag-announce? Eh hindi pala tayo sigurado na dire-diretsyong arrest yan, di ba? Tapos yun yung sagot ni Yusek Castro na better na sa amin namang galing kesa sa iba pa mang galing. Pero hindi daw yun fake news dahil nung time daw na inanunsyo ni PBBM nung April 16, talaga namang daw nahuli etong si Zaldico. Kaso ngayon, di ba pag inisip mo naman, ano namang kaibahan nung nahuli sa naaresto? Parang pareho lang naman yun. Ayaw pa nilang paggamit yung aresto. Di ba? Oh. Yung video kanina ng press con, nung Friday yun. Nung Friday. From Prague. Yes. Okay. Alam nyo, ano yun kami umi-ere nung time na yon. At mula noon hanggang ngayon malabo pa din. Sing labo po ng air natin. Napakalabo. So nakakantsawan tuloy sila ni Congressman Pulong. Yeah. Na ang sinasabi ni Congressman Pulong, ganun pala, iba pala yung nahuli sa naaresto. Di pagka sinabing nakulong, baka mamaya sabihin, nagpahinga lang sa loob. Yeah. At saka parang sinasabi, kung ganun pala ang standard natin ng pagiging truthful, basta marunong kang magpalusot, pwede ka nang maging truthful. Ang nangyayari daw dyan, parang tayo daw yung nag-a-adjust doon sa kanilang creative writing. Wala bang komento ang Malacanang dyan sa mismong statement na yan ni Congressman Pulong, pero ang malinaw lang kanina sa hinabahaba ng mga tanong natin, hindi raw fake news yung inanunsyo ni PBBM nung April 16. So, na-intercept siya. Abangan. Intercept. Pero may meeting, di ba? 8 p.m. roughly around. Baka mali yung oras ko. Oras dito sa Pilipinas. Mukhang may meeting si Secretary Vida at saka yung Czech authorities. Ang balita ko parang magpapapress con daw mamaya. Pang late night na naman. Pang late night na. Sige. Baka midnight. Ang tabayanan po Hindi natin ninyo. mapanood. Pero hello kay Paolo Obarte, kay Rene Angel Borja, kay Jessica Nonato, Leandro Enanyo. Hello sa inyong lahat. At kay Luffy Gumaguma ng Cotabato City. Hello sa inyo. Pero ito around 11 to 12 a.m. nga daw. Dito, pero... Dito, magpapa-Zoom Yes, press con daw yes. sa DOJ. So sana naman luminaw na yung ere ng time Sana, na yun. maliwanagan na tayo.